At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Lubo. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Natakot ang mga tao dahil sa lubo at nagtangka ang anak ng hari na si Batyo na magpunta sa kagubatan at doon niya napatunayan na ang taong lobo ay totoo. Sapagkat nagpunta sila sa kagubatan at inaligiran sila ng napakaraming lobo. At doon na pinasara ang kagubatan. Isang araw na nagpunta si Sashing sa gubat at masaya siya na nagkwento sa lubo at inaya niya itong magpunta sa bayan. Dinala niya si Lobo sa bayan at Lobo, salamat sa iyo Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya ngayon. Kung bakit sa araw-araw na buhay ko, masaya ako. Kasi naging kaibigan kita. Halika dito. Maupo ka sa aking tabi. Pakinggan natin ang mga huni ng mga ibon. Ang galing talaga, no, Lobo? Ang sabi nila, ginagawa daw palamuti ang ngipin ng mga lobo. Kaya ako nagpalilok. Gusto mo, igawan kita ng ngipin para alagaan din kita? Ha? Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? Lobo? Oo. Sige, maupo ka dyan sa tabi ko. Kwentuhan kita. Tandaan mo, kami ang kanang kamay ng iyong ama. At ako naman ay maiahahintulad ako sa lobo lang walang kasing tapang. At may kakayahan na tulungan ng sinuman. Ang totoo niyan, hindi lang ang tapang ang pinaiiral. At kung alam nila na malakas, aatras sila. Ganon sila kagaling. Ang lobo matatalino. Hindi tulad ng Soro na kahit natatalo sila, sige pa din. Kahit alam nilang mamamatay na sila. At hindi sila marahas. Alam din nila kung nasa panganib ang buhay nila. Ako nga pala si Shashing, na anak ng isa sa mga tagapamahala. Nililinaw ko lang ang mga katangian ng mga lobo at Soro, kung ano ang kanilang pagkakaiba. Kung nagkamali man ako, humihingi ako ng tawad. Ngunit sa aking palagay, hindi kayo mababawalan na magalit. Lapastangan. Wala kang alam. Mataas ang katungkulan ng iyong kinakausap. Bawal kang lumabas ng silid. Pero, Ama... Mga sundalo! Dalhin siya sa kanyang silid. Umalis na kayo. At huwag niyo siyang palalabasin. Ama! Balnari, alam namin na kailangan nyo ang pampalakas kung magpapalakas sa inyo. Kaya pinagluto ko kayo ng sabaw na may halong ginseng para kayo ay malakas palagi. Dahil dito, may bigla akong naalala. Salamat sa inyong bundok ng Laosyo. Nagtungo ka ba noon? Opo, nagtungo na po kami doon. Kaya lang,
ang daming haka-haka. Tamang-tama. Kailangan na mahuli kayo ng mga batang lobo. Dahil ang lobo ay maraming gamot sa mga tao. Nakapagpapagaling ng mga karamdaman, iba't ibang karamdaman. Naalala mo ang sinabi ni Sashing sa akin na ihinambing ako sa mga lobo at soro. Na ako ay mapagbatas. Hindi ko yun basta-basta malalampasan bilang emperador. Kailangan ko siyang pagbayarin. General, huminahon ho kayo. Kaya pagkatapos ng ilang araw, iuulan ko sa kamahalan. General, pakiusap naman huwag niyong gagawin yan. Kung ganon, ano ba ang ginagawa mo, kailangan na magtungo ka sa bundok. At para malunasan mo ang karamdaman ko, pinapasiguro ko sa iyo na walang mangyayaring masama sa dalaga. Hayaan po ninyo at hahanap ako ng lobo para malunasan ang karamdaman nyo, General, sa lalong madaling panahon. Nandito na ako sa gubat. May dala ako na mapagkukulang ko ng tubig at may batang lobo. Kailangan na mahuli ko yan. Dahan-dahan ako na pupunta roon. Ngayon, makukuha kita. Huhulihin kita sa aking bitag. Ama, kayo pala. Nagulat naman ako sa inyo. Hindi ko alam na pumasok kayo sa silid ko. Alam niyo ba na nagkamali kayo sa inyong ginawa? Ay, sige na. Tayo ka na dyan. Tayo ka na. Di na ako galit sa'yo. Di naman kita sinabihan na parusahan ka. Bakit mo pinarusahan ang sarili mo? Alam niyo ba, Ama, nung maliit ako, pag nagkamali ako, sinabi ng aking ina, lumuhod ka pag nakagawa ka ng kasalanan. Yan ang sabi sa akin. Alam mo ba na ang iyong ina kung ikumpara mo sa akin, mas istrikto pa siya. At mas istrikto pa sa pinuno ng mga sundalo. Anak, mataas na tao kasi ang nainsulto mo, kaya nagalit ako. Sige, Ama. Bukas, hihingi ako ng tawad sa kanya. Alam mo anak, mga kalaban natin ang ibang kalaban niya. Mga angkan ng kalaban natin. Pero kahit na anong mangyari, ikaw pa din ang anak ko na paborito. Sige, di na ako magagalit sa mga sinabi mo. Pero pag iba ang makakarinig sa iyo, talagang parurusahan ka. Kasi naniniwala ako sa iyo. Pero pag may nakapagsabi sa akin na kahit hating gabi, ay lumalabas ka. Ama, patawad po. Hindi ko na mauulit. Magiging mabait na ako, Ama. Pero, Ama, alam nyo, nakatagpo ako ng kaibigan ko sa lugar na yon. At sino naman yon? Anak kong mahal. Alam mo, Ama, mabait siya at loyal sa akin. Pag nagkakasala siya, humihingi ng tawad. At alam mo, Ama, mahilig din siyang kumain. Parang mabait nga ang kaibigan mo na yan. Sana anak, balang araw, dalhin mo siya dito at ipakilala sa akin. Gusto ko siyang makilala. Opo, Ama, pangako po. Sige, dalhin mo siya at ipakilala mo sa akin.
Lobo, Lobo, halika! Alam mo, nung umakyat ako sa bundok, bakit ayaw mo magdala ng prutas para magpasalamat? Dalian mo, bigay mo na sa akin. Nako, nandito ka na pala. Paano ka nakababa dito? Para sa iyo. Para sa inyo ito. Ha? Nako, prutas, salamat. Salamat sa iyo. Napakabait mo, Lobo. Lobo, ang galing ng ginawa mo Oh. Ngayon, alam mo na ang makisalamuha sa mga tao. Ang galing mo talaga. Sa iyo na. Oh, bakit ayaw mo ba na hinahaplos ko ang ulo mo? Ha? Hinalikan mo ako? Sinong nagturo niyan sa'yo, ha? Siguro may nagturo niyan sa'yo, no? Gusto kita, Sashing. Ha? Sa akin mo lang gawin yan, wag lang sa iba, ha? Pati yan sinasabi mo sa akin. Ako lang ang pagsasabihan mo niyan. Alam mo, wala bang gumawa yan sa akin. Kung ayaw mo na malungkot ako, wag mo akong sasaktan. Hindi ko rin gagawin yan sa'yo. Maniniwala ako at magtitiwala sa'yo. At ganun ka din sa akin, ha? Pagtiwalaan mo din ako. Ha? Naintindihan mo ba, Lobo? Oo. Oh, bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba? O baka gutom ka na? Alam ko gutumin ka. Halika, kain mo tayo, Lobo. Nag-promise ako sa'yo at sa aking ama na uuwi ako at isasama kita. Pero, uwi ka lang mag-isa dito, ha? Mag-ingat ka, ha? Pag nag-iisa ka dito sa bundok. Ngayon at nandito ka na. Nahuli kang Lobo ka. Gagaling na. Ang mahal na hari. Maliligtas na siya sa kanyang karamdaman. May pinatay! Pinatay ang isa sa ating mga sundalo. Dala niyo! Bilisan niyo! Huliin niyo ang pumatay na yun! Bilis! Tingnan niyo kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa ating sundalo! Amo, Paulore! Ama, paano nangyari at bakit may ibang kapasok sa ating palasyo? Ang ating sundalo ay pinatay sa pamamagitan ng paglapa. Ano? Kailangan natin na malaman kung sino pumatay. Dahil nakakagaling. Alam kong kakaiba ang taong pumasok sa ating palasyo. Kaya mag-ingat kayong lahat! Alame! Papunta na kami sa bundok para imbestigahan ang nangyari. Imbestigahan namin. Mag-ingat kayo! Dahil nakita ko siya. Tao siya. Pero ang kilos niya ay kilos na isang lobo. Kailangan na mahuli natin ang taong lobo na yon. Masusunod ko, mahal Emperor! Aba, bakit maraming sundalo na lumabas? Bakit kaya? Tatanungin ko sila. Hello? Pwedeng magtanong sa'yo? Ikaw pala. Ay, bakit napakaraming sundalo ang nandito? Bakit may digmaan ba? Wala! Pero pupunta kami sa bundok. Kasi may pinatay na sundalo sa ating palasyo. At ang pumatay ay isang taong lobo. Ay, hindi! Hindi magagawa yan ng taong lobo! Nakita yun na Emperador. Ha?
At iniligtas niya ang batang lobo na papatayin sana namin. Sige, salamat sa impormasyon. Diyan na kayo. Parang nabigla si Sashing. Bakit kaya? Ako ang may kasalanan kung bakit napatay ang sundalo. Dahil sa utos ko, kaya nagkaganito. Kung mahuhuli natin ang taong lobo na yun, hindi ako mag-aalinlangan na patayin siya. Hindi. Hindi siya halimaw. Tao siya. Huwag kayong magsalita ng walang katuturan. Sashi, Ama, may hindi pagkakaunawaan, hindi ba? Ang sinasabi niyong lobong tao, halimaw. Hindi masama yun. Mabait siya. Ganon siya kasi pinalaki siya ng mga lobo. paano maalam ang lahat ng ito, Sashi? Baka kilala mo ang halimaw na yun. Siya ang taong gusto kong ipakilala sa inyo, Ama. Siya ang aking kaibigan. Sa nangyaring ito, ayokong magsinungaling. Gusto ko maging totoo sa inyo. Ako din ang nag-umpisa na nagsabi na siya ay isang halimaw. Ako ang nagplano. Ako ang gumawa ng usap-usapan na yun. Sashi, ako yung niloko. Gusto ko sanang malaman pagkaalis ng general. Ngunit ganito ang nangyari. At yun ay kasalanan ko. Hindi ba? Mababait ang ating angkan. Gusto ko lang protektahan ang mga lobo para hindi sila saktan ng mga mangangaso. Walang utang na loob. Ikaw ang gumawa ng haka-haka na may halimaw sa bundok na yon. Pinatay niya ang isang mataas na sundalo. Siya ay kriminal at mananagot siya sa ginawa niya. Wala na akong magagawa pa sa bagay na yan. Pero Ama, hindi siya mamamatay taot at hindi siya magagawa yon. Ama, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag kang magpapadala ng mga sundalo doon sa bundok para hulihin siya. Huwag, Ama, matatakot yun. Ama, parang awa mo na. Ngayon lang siya nagtiwala sa mga tao. Pinahintulutan ninyo ako na pumunta sa bundok at kumausap sa kanya. Tumigil ka, Sashing. Ito ay kaparusahan sa'yo sa ginawa mo. Pati ang mga sundalo pinatay niya. Paano mo sasabihin na mabait ang halimaw na yun? Sabihin mo nga, paano kung papatayin din niya ang ibang tao pag siya ay magalit? Paano ng mga tao? Tama ang iyong kapatid na kahit ama mo, pwede mong pagsinungaling. Pero Ama, nagkakamali kayo. Maling-mali kayo sa mga hinala ninyo. Hindi siya halimaw. Hindi mabait siya. May gagaranti ako sa inyo na mabait siya. May gagarantiya mo ba na magiging mabait siya? Sabi mo nga na pinalaki siya ng mga lobo. Kaya ang ugali niya, ugaling halimaw, ng katulad ng mga lobo. Ama, pinagkakatiwalaan ko siya. Kahit pinaghihinalaan niyo siyang na mamamatay tao, pero alam ko, mabait siya. Hindi niya kayang saktan ng mga inosenteng mga tao. Asing, huwag mong guluhin ang lahat. Huwag mong ibagtanggol ang halimaw na yon. At ikaw ang nag-umpisa na gumawa ng haka-haka na ang bundok na yun ay may halimaw. At ang mga tao ay natatakot na. At alam mo ba, ito ay magdudulot ng kahihiyaan sa ating angkan. At ayoko na bigyan mo kami ng kahihiyaan na iintindihan mo. Makukumbinsi kaya ni Tashing ang kanyang ama na mabait ang kaibigan niyang Lubo. Magilim naming tagapakinig,
Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinabagatang Lubo, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.